Magandang umaga sa lahat. Grabe March 12, 2026. Ang oras natin ay 5:50 in the morning. Actually, kanina pa tayo gising. Ginising tayo ng hati ko, 3:30, just to say goodbye. Dahil by 5 o 4:30 a.m., biyahe nila papuntang Siargao Island. And stay here in Surigao, dahil hindi ako kasama. Dahil March 15, kailangan ko na nasa Bulacan ako at may klase ngayon. This year, medyo marami tayong biyahe na kasama sa activities. Hindi inaasahan kasama sa activities natin hanggang ngayon natin kahapon. Uh, putting into cremation. Then, hash na po siya. Ang reason ng pagpunta sa Siargao ay para doon siya hihimlay sa resting place niya. Tabi na lolo't lola ko. But then, napagkasunduan nga namin magkakapatid na dun muna siya until the time na pag December, sa birthday niya, tatabi namin siya sa nanay ko. So, yun yung plan. Pero, kahapon habang pinakdala namin siya sa crematorium, ako yung nakasakay sa karo in front at nakita ko yung daanan. Surigao del Norte is a beautiful place. May dagat, may kabundukan, may isla. Almost everything was here in Surigao, but hindi ko pa alam paano ang development. I don't know if I could live a life here. So, it was so beautiful place. Pero nightlife, meron ding day life. Yun lang ang limitation ko ay language. Hindi ako marunong magsalita. But what is amazing with Surigao noon, they can understand Tagalog and English. So kahit paano, wala pa rin limitation. Yung vigil, yung mass, yung nag-isa, binigyan kami ng pagkakataon na magsalita in front of the people. Although everything, hindi namin naintindihan kasi nga Bisaya. It was spoken in Surigao language. Kaya hindi ko naintindihan. Pero nung ako na magsasalita, I was able to speak the dialect. Sabi ko, salamat Karadyaw sa imong tanan. Salamat sa pagigugma sa akong amahon. So I said, thank you very much to everyone. Thank you for loving my father as well. No? So it was a good step of learning the language of my father. And I think yun yung gusto niya matuto ako ng salita nila. Dahil alam ko, naging panatag siya nung sinabi ko ako na mag-ayos ng kanyang lupa, mga ari-arian. It's not for me anymore. Dahil wala naman ako. Or ate ko, or ito ay para sa ate ko at sa mga kapatid. Being single, without a wife, without children, parang I feel ako yung susunod. Huwag naman sana, pero yun nga, nagpapasalamat ako kasi nandiyan kayo at yun ang mga hirap na kailan natin, ang mga member ng Lutang Agama o Tapong Antuhan. So yun na lang yung motivation ko sa mundo to live. To be honest, ako bilang anak, ang motivation ko is yung paglingkod ng tatay ko dahil siya na lang nag-iisang tatay ko, magulang ko. But then, parang yan na naman, wala na kasi nanay ko naman din 2019, ngayon 2026, tatay ko naman. Although I have my sisters, ate ko, si Joanne, si George, but they are all grown up. Kaya na nila yon. Wala na akong dapat isipin. Pero, isipin ko na lang yung sarili ko. It's about me right now, how to live a life. Pero, medyo nakakalungkot kasi nga, yung isipin mo may tatay ka,
may business ang tatay ko na ako ang nagmamanage. Pinag-ipunan ko siya ng pera. Ngayon, hindi mo alam kung akin ba to o para sa kapatid ko. But then, we want to fulfill. Ako, gusto ko pa rin, ito pa rin yung pangarap ng tatay ko. No? Yung bahay namin sa Bulacan para sa security namin magkakapatid. Sa security ng mga namin magkakapatid. And then yung property dito sa Surigao del Norte, medyo complicated siya dahil nga sa, ewan ko, ang laki ng, malaki siya. For then kung aayusin namin, kailangan namin ng 2 million or more to fix that. So parang napag-usapan namin magkakapatid, parang sinabi ng ate ko, merong interesado daw na bumili. Ibenta ba namin ito o hindi? That's the question to answer if we are going to sell it or not. But anyway, hindi ko alam kung maaasikaso namin ito agad-agad. For now, medyo malaki ang nagastos din, hospital bills, cremation, and everything. So ako, right now, ito, parang um, zero. Zero times wala. Kaya, I'm relying the blessings of the ancestors. Pagbibigyan nila ako on how to live my life. And then, malinaw naman, hilot ang buong buhay sa akin. Ngunti ang gama bumubukas sa pamagitan ng mga bata na mainkanto ng ating buhay. Alam ko, yung ilan na talagang disagree na bakit ko nagamit ito. I think that's the purpose of God. God gave us life to live. At sa buhay natin, we grow. We grow. We inhale and we exhale. We gain and we give. So, yun ang dapat. That is the law of nature. And even it is being confirmed by the diwata themselves. Sa lahat ng diwata, sa lahat ng katribuhan ng buong Pilipinas, ang turo sa atin, tumanggap at magbigay. And to live and also to die. But the current diwata that we have invoked last new moon na malapit na magpaharapin sa atin, ang diwatang Taganlang, dahil kasi amazingly, he is with me. I traveled to California at andun yung signs na taga, no? Taga means to cut or to strike. So in my life, nauna yung part ng striking, no? And we strike or we hit our target or paano ba? Let's say, hindi ko alam kung anong tama na sumugod. Yun, sumugod, we attack. We go straight to California to touch people's life there, to render our service and to talk to people to remind of what is our culture is. Nag-render din tayo ng service not only to Filipino but also to the American people who are in California. We started in Los Angeles, then Sacramento, then I think Long Beach, California, we've been there, and then also to Las Vegas, no? Yun yung mga lugar na pinuntahan natin, na pinaglingkuran natin. We have talked there, and then we are being appreciated by the Philippine Consulate at maraming salamat sa Konsulado ng Pilipinas ng Los Angeles, California, at maraming salamat sa Konsulado ng Pilipinas sa Las Vegas. And to the people that we've met, no, hindi ko man kayo makilala or hindi ko ma-enumerate yung names ninyo dahil sa totoo lang, I'm bad on
remembering names, especially kung maraming tao na hindi ko alam kung makakabisado ko. But then, maraming salamat sa pagtangkilik at sa pagtitiwala. Ayun po, no? Tagan lang. Taga to strike, to attack. And I believe we have done our part here. And then the other meaning of taga is to cut off. Now, kung mapapansin nyo, tapos na yung cremation ng tatay ko, I still have my hair on sa ulo ko. And supposedly, all I thought from the time na matay ang nanay, na ang buhok na to ay connection ko sa kanila. But it was not yesterday. Klinaro sa akin ng duwatang mayari na this hair is not for my parents, but this is my connection to the diwata and to the ancestors. Generally, so as long as I live, probably, nasa ulo ko to, hindi ko to maitatanggal. So, it doesn't allow me to cut off, no? So, I'll just stop here for a while. I will let the people pass so that yung boses nila naririnig. So, yun na nga, nakalagpas na sila. But I'll continue to walk. I want to sit down on this, no? Pero, yun. But it was a beautiful morning. Maalon nga lang, so I pray safety for my sisters na nagbiyahe, kay Ate Abby, kay Johan, kay Mariel, kay Jessica, at kay Darcel na pamangkin ko. I hope they will bring safely in Siargao. And they said na kakarating sila by 7 o'clock sa Dapa. And then from Dapa, they will travel to Palda Esperanza. So, taga, cut off. Yun yung fear ko na when my father died, mag-iwa-hiwalay na kami magkakapatid. Since wala na kaming common responsibility, common obligation of caring for my father. Pero tatay ko matalino ang tatay ko. We have our own properties. Binili nila yun in their name. And automatically, we inherit that. Binigay nila yan sa amin. Binigay ng tatay ko sa amin. Magkakapatid, not only to me. And yung responsibility of taking care for that is nasa amin na. And especially para I'm taking responsible for that money. I'm taking responsible for that na ay patuloy yung pagbabayad ng amilyar ng drugs and so on and so forth, no? Maintaining. I think okay siya. Pero yung property namin sa Bulacan, we have 4 lots there. Yung Block 8, Lot 13, yung Lot 79, Phase A, Lot 79A, and B, plus may Lot 74, Phase A din. Lahat ay nasa Barangay Francisco Musnara, sa nasa Del Monte, Bulacan. Pero ang most surprisingly na sobrang laki, mga 1 hektarya siya, ay makikita sa Siargao Island. And then there are more lots there, no? Ito yung hindi ko alam. Ito yung dapat na taon-taon kong pupuntahan here in Siargao to declare to pay the taxes and everything. Tapos merong coconut farm. Meron ding rice field din na dapat kong asikasuhin dito. And yun nga, no? Kung hindi ko ayusin yan, we could sell it out. Pero may pamangkin ako na si Carl Denzel. Ilang beses siya nagkaroon problema sa Mother Bulacan. But then, nung nagpunta siya dito sa Siargao, it seems na naging maayos ang buhay niya. Not totally, hindi pa naman siya 1 taon dito, pero nakita ko yung development niya, yung progress niya dito. Medyo tahimik behave siya, wala na mga tropa o barkada na
nagpupunta para guluhin siya, akayin siya ulit sa madilim na landas. And a while ago, kaninang umaga, habang naglalakad ako, parang walang lost o walang taong naliligaw. Kasi ang bawat isa sa atin ay explorer. We explore things, no? So, when you explore, you are not lost. You are just, you just don't know where to go. Kasi nag-explore ka. So, nag-explore ka, there is not, parang hindi talaga mawala, no? So, you are discovering ways. So, if you feel that you don't know the way, you move and find a way out. Ganon din siguro yung life, yung teaching ni Tagan lang para sa atin na we are never lost. We are never lost. We are exploring at yung mga bagay na hindi maganda, that is part of the experience that we have to learn, no? To learn to move out of those things, of those dangers. So we can mark it out na ito yung danger, ito yung parang delikado para makapag-move tayo ng maayos, no? And then, isa pa, yung lost natin, pagkawala, is not totally lost like my father. Siguro ito yung lessons na nagda-download sa akin. Pagkawala ng tatay ko, to be honest, ang lesson in life. Kasi noon, buhay pa ang tatay ko, I know ang pamilya niya dito sa Surigao del Norte. Alam ko ang mga kamag-anak namin dito. But I never knew them. Hindi ko sila kilala sa pangalan and everything. But nung binuburol ng tatay ko, I am so happy to see ang dami pala nila. No? Ang dami pala nila. But unfortunately, ang sabi ng mga pinsan kong kilala ko, like ni Rolly, ni Daday, ni Ate Sally, ni Jerome, ni Janice, ni Irene, ni Ivan, ni Kuya Tata, na pagdating sa isla, sa Siargao Island, sa Barangay Esperanza, marami pa. Marami pa kaming kamag-anak na dapat kilalanin, na makikilala, at maraming taong nagmamahal kay tatay. And I remember when I was young, ni tatay ko, sa Krame pa kami nakatira noon, ay madaming tao na nagpupunta sa amin na sinasabi kailangan magmano ka na magkakabukol yung mo at smart ng mano. No? Dahil almost everyone is my uncle and my auntie na napakita niya na ang tao dito sa Surigao at lalo na doon sa isla ng Siargao, lahat yan ay kamag-anak. Lahat yan ay dapat mong mahalin. Lahat dapat mong galangin. And I think that is, you know, we have, hindi ko alam, basta yun yung traits na irespeto mo sila dahil kasi kapamilya mo sila. Kung kapamilya mo sila, you have to love them whoever they are. Kilala mo man o hindi, magmano ka. Nung ako nga nung lamay o burol ni tatay, maraming mga bata at matanda na mag-bless sa akin, magmano sa aking kamay. Pero hindi ko naman kilala, no? I'm not used to it. Even nga kanila nanay at tatay nung nabubuhay sila, hindi ako masyadong nagmamano, no? Parang, ewan ko kung anong influence yun sa akin na you have to only bow, Muslim, you have to only bow down to God, to Allah, no? Praise be to Allah. Sorry naman mga kapatid na Muslim, but yun yung teaching kasi na dapat matutunan. Especially isang imam sa Saudi Arabia ang nag-share sa akin na you only to have to bow down to God and not to a human being. But then, hindi ko alam totally ang kultura ng Islam and everything. Pero yung respect is only due to God. Si God lang ang dapat natin mahalin. Si God lang ang dapat natin respetuhin. At para sa ating mga Pinoy, indigenous na pre-colonial or pre-Islamic, we have our diwata to respect. Siya yung nagbigay buhay sa atin. Sila yung nag-cultivate ng land na ito, bumuo ng baing ito, and allow to live in the states. Kaya nga, yung diwatang tagan lang, parang sinasabi rin, aside from taga, cut off,
may tinuturo din siyang galang na to respect, to love. And here, I'm starting to appreciate everything. And I'm loving everything here in Surigao del Norte. But ang mainland talaga ay Surigao, diba? But then, Surigao is part of the archipelago of the Philippines. No? Kaya mas lalong lumalalim yung aking pag-ibig sa tinubuhang lupa, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang sa lupa, kundi sa karagatan din na nagbubuklod sa mga isla bilang maging bansang Pilipinas. Aside from that, no, parang yung mga conflict na or conflicting thoughts among indigenous people, like yung nangyari sa akin sa sa Instagram, na pinapahinto ako na to represent their culture. But sad to say, dapat nakilala nila ako, dapat naintindihan nila ang mensahe ko. I'm not representing their culture. I'm representing the whole country. Hindi porket nakasuot ako ng Ifugao motif, I am an Ifugao. No. Oh, I know there is a sensitivity on cultural issue, but then we have to be really sensitive on cultural issue na don't represent your tribe. Tama yan. Tamang-tama yan. But then nakikita ko, ano na lang, no? I think the people in the north should explain well, no? Clearly about the use of bulol. Kung bawal yon, sana hindi nila ito sinasold sa market, ang souvenir and everything. So tayo, ginagamit natin yung icon na yon, yung idol na yon, not for display, but for honoring the Diwata, no? And I challenge everyone, if you are from your tribe, know your local deities, know your local divinities in your tribe, in your province, and honor them. Kasi ngayon, kahit sabi mo pinaka-moderno na, no? Yung modernong tao dito, even in Surigao, they don't know sino ang local divinity, sino ang local gods na. So I dare to challenge everyone. Pilipino ka, may probinsya ka, meron kang pinagmulan, kilalanin nyo yung sino ang Diyos, ang Diwata ng inyong lupain. Like here in Surigao del Norte, nakita natin ang karagatan, pero mapapansin nyo, may kabundukan din. So ang lahat ng ito, bahagi del Norte, ito ay bahagi ng ating lupain. Ito ay pag-aari ng ating mga ninuno, no? And the ancestors themselves are displaced and nag-ordain ang God na maging ganito siya. And right now, unti-unti nagbubukas ang langit. Maraming salamat, tagan lang, for your blessings. And I pray for peace. And I pray for love. And I pray for stability. And I pray that all the people around the world, even in this place, to embrace peace. Peace that promotes justice. Justice that follows discipline and orderliness. Discipline and orderliness as a result of understanding as product of knowledge as a good policy of love. O great Supreme Divine Spirit, I call upon you and ask you to bless me with courage, bravery, strength, and endurance, so that in the end, I may overcome all forms of evil, fear, hatred, terror, violence, warfare, and wars around the world. By the power of love that gives us life, may peace prevail on earth. May all the inhabitants of Mother Earth enjoy the blessings of love. May all the people around the world embrace peace. This is my will, with aiming no harm to anyone, as I create and manifest this in my life and in our life. And it is so.
sa Motik. Maraming salamat mga kalaya sa pagkakataon na ito. Ito ay isa sa mga araw na bahagi ng 100-day countdown natin para sa aking 40th birthday. And on my 40th birthday, I am an orphan. I don't know if I have to cut my hair, pero parang sa sinasabi ng diwata sa akin ngayon, sa mga situations, no, na walang barbero na nag-braid ng aking buhok para i-trim siya, no. So, I'm still waiting for the go signal sa mga payo, advice ng diwata sa ating buhay. At pinapakinggan natin siya sa mga instances, sa mga situations na nangyari. Manghirap i-explain in person or in video, but I invite you join us at damlonghanidohan.org o kaya sa lundasnanglahi.com or mag-aral sa pagiging hilot binabaylat through hilotacademy.com. So maraming salamat mga kalahi. I think it's 25 minutes and I hope sana hindi siya masyadong mahangin at mapakinggan nyo to sa ating vlog, sa podcast at mapanood nyo sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Mayari na pag-asati.